Hello Catden fans! Ito na nga, spotted si Sir Alden mga kasambreros kasama ang kanyang team, kasama si Mama Ten at syempre si Laysa mga kasambreros. Ang nakapost dito ay magbabakasyon yata ang inyong Pops Alden kasi nga 'di ba Holy Week ngayon. So baka magliliwaliw at maglilibang ang inyong box office king. Wala pa tayong idea kung saan, no? Pero magkakaroon din tayo ng information kapag magsisilabasan na ang mga ebidensya kung saan talaga sila pupunta. So maaring sa mga province or sa beach or sa family, hindi natin alam mga kasambreros. Pero kaninang umaga ay busy pa rin yung Pops Alden. Mamaya rin kay Ma'am Catherine mga kasambreros na update natin. So kanina ay nag-bike sila, no? Nagsimula na sila mag-ensayo ng kanilang biking exercise. So syempre dahil meron siyang trainer or coach mga kasambreros ay naka-cycling outfit talaga ang yung Pops Alden. At saka ang ganda pa rin ng haircut ni Sir Alden, no? Kasi nga bawal magulo ang buhok ni Sir Alden. Magagalit si Mrs. Falkerson. Si Mrs. Falkerson. So yung kanyang full outfit dito or yung kanyang cycling outfit ay naka-black siya. Tapos yung mga kasama niya syempre parang dito lang pa rin yung warm up nila, no? May pinapanood sila na parang sa TV. Tapos habang si Pops Alden ay nandyan pa rin yung kakulitan syempre ni Tisoy, ni client mga kasambreros. Habang sila ay sila ng kasama niya ay nagsa-cycling, nagba-biking mga kasambreros. So mas maganda kasi pag marami, no? Nandun yung good vibes, nandun yung saya pa rin kahit na kayo ay nagpapapawis kapag marami kayo mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros kasi si Pops Alden parang dumaan pala siya sa yung kanyang Dog Alpha Pro na endorsement nga mga kasambreros na dog food. Tapos sabi dito River versus AR kasi nga 'di ba si Alden Richards mga kasambreros. Ang kulit at saka ang laki ng asong to, knowing Sir Alden and saka si Ma'am Catherine ay mga for daddy at saka for mommy sila mga kasambreros. Mahilig sila pareho sa aso kung kaya nagja-jive at nagkakasundo rin ang kanilang mga hilig dahil sa aso mga kasambreros. And si Sir Alden kasi 'di ba ambassador siya ng PAWS, Philippine Animal Welfare Society, kung kaya malapit na malapit sa kanyang aso. So yun po lang, kulit lang kasi nagipaglaro siya sa mga aso mga kasambreros na sobrang laki. Tapos ito si Ma'am Catherine naman ay spotted siya, no, na sobrang bait sa fans. Tapos may isang namumukod tangi dito na na fan mga kasambreros na siya mismo, no, sobrang bait. Siya mismo ang bumaba, no. Una merong isa, no, yung girl. Tapos yung isa bumaba pa talaga siya mga kasambreros para long hair ang inyong box office queen dito, no. Bumaba pa talaga siya para mag-picture dito kay Kevin Vlog ang kanyang pangalan sa TikTok mga. So sobrang ganda ng Catherine at saka sobrang bait, no. Dito mo talaga masabi na bonus na lang talaga yung ganda na physical. Ang importante talaga sa lahat mga kasus, kahit saan ka dalhin ay yung mabuting puso, yung beautiful ka inside. Bonus na lang ang physical beauty. Kasi yung inner beauty, yung inner humility, at saka friendliness, no, ng isang tao, yun talaga ang magdadala sa kanya sa rurok din ng tagumpay as Alden and Catherine are humble people mga kasambreros na kahit na box office king and queen na sila, hindi sila nilalamon ng katanyagan at kasikatan mga kasambreros at kayamanan as a whole. And then ito, na sobrang kulit nito mga kasambreros, no, sobrang lalim nitong My Day or Story ni Pops Alden. Sabi niya, don't quit. Pero nung kinrush out yung NT sa don't, tapos QU sa una ay do it. So don't quit, do it. So yun ang gusto niyang sabihin mga kasambreros, which is kakapulutan natin ng aral. Kapag hindi ka nag-quit,
gawin mo. Okay, ganun siya mga customers. No, napaka ito yung isa sa nagustuhan ko talaga kay Pops Alden kasi malalim siya talaga mag-isip, no? He has wisdom. He's not perfect, yes. Kagaya natin, hindi siya perfecto, pero nakaka-learn tayo ng kanya mga pinopost mga kasombreros. And then ito, no, last reminder natin sa final voting ng VP Choice Awards mga kasombreros. Ang Hello Love Again, vote po natin sa ating mobile app. So sa mga hindi po nakakaalam kung paano magbumoto, download nyo lang po ang VP Choice Awards sa inyong mobile app mga kasama, sa Play Store at saka sa App Store sa mga iPhone po, iPhone users. Ano dito is Movie of the Year, Hello Love Again, Alden Richards Movie Actor of the Year, tapos Movie Actress of the Year naman si Ma'am Catherine. Pulang Araw is Primetime TV Series of the Year. Tapos yun nga, no, let's go for the final stretch, A-team. So sana ay manalo sila, no, kasi we're definitely rooting for them mga kasombreros. So sa awa ng Diyos ay mananalo sila. Alright, so naman po sa ating Catherine items, naman po tingnan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Kasalan na. Okay, bakit nga ba kasalan na ang ating title? Hebrews 13:4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Sa Tagalog, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. So, masakit mga kasembreros, but this is the reality and the true scripture message. So, nung nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe mga kasembreros, sa Genesis 1:27 ay intention talaga niya na dalhin yung couples together sa kasal. And Jesus Christ or God Himself was the first facilitate marriage mga kasembreros. So, that's Ephesians 5:22-23. So, yun talaga yung goal niya, no? Sina Adan at Eva ay ikasal para mag-provide ng companionship at saka mutual benefit na rin mga kasombreros. So, that's Genesis 2:18-20-22. So, para magparami, no? And then, raise children together and to form families na kung saan ay pinaka-basic na unit ng ating society. Kasi kapag walang reproduction, walang mga anak, mga kasombreros ay hindi mananatili yung kumaga pa walang susunod na generation. So, kasi yun talaga yung pinakaunang, di ba, sinabi nila na magpakarami kayo, magpakahayo kayo. So, from that statement or from that words of God, ay kumaga pa dapat ino-honor yung pag-aasawa. Okay? So, God calls all Christians to honor and respect marriage as a divinely established union between one man and one woman. Okay? One man and one woman. So, nakakalungkot mang isipin, no, sa ating mundo ngayon, yung mga yung mga tao, yung mga talamak ngayon ang fleeting temporary relationships na lalo na kapag mga influencers, mga vloggers, mga artista, mga sikat sa sa syudad, mga kasmeros. Nangyayari naman siya sa ordinaryong mga tao, pero kapag mga sikat kasi yung gumagawa nito, ay talagang nalalaman ng buong sambayanan. Kung kaya the more you get famous, the more you have to be careful, lalong-lalo na po sa iyong individual or personal life. Kasi titingnan ka sa example ng mga tao. So sadly, no, yun nga, nakakalungkot talaga na yun yung reality na yung partner nito magjowa, tapos another jowa na naman. So parang nakailang jowa na, separation. So this is hindi kasi nila naiintindihan, no, lalo na po kapag kinasal na, tapos yung naghiwala and then nangalunya na naman and then nakikiapid and then so on mga sus. Basta they don't respect and give reverence sa kasal in general. So marriage is dishonored when the marriage bed is defiled, or in other words, when a husband and wife do not keep themselves sexually pure, uncontaminated, and set apart exclusively for one another. Sex outside the bounds of marriage is forbidden. So nga, no, ang SEX po is gift po siya sa Panginoon, because this is the activity na ang mag-asawa po ay magkaroon ng anak, no, ng sons and daughters, mga kasmeros. However, outside marriage,
it becomes a curse. No, ipinagbabawal po siya. For example, no, another set of examples mga kasambreros ng paparusahan ng Diyos ay ang sex before marriage, adultery, homosexual behavior, prostitution, and pornography. So divorce is another tarnishing element on God's plan for marriage. Sa ibang bagay naman po ito, no, ibang usapin. And Jesus actually challenged the lackadaisical attitude many rabbis of his day had toward divorce. So dapat yung divorce po ay although ibang topic po siya, dapat nasa legal basis po. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, in the mighty Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaran, paalam po. I love you.